Nako mga kababayan, pakinggan nyo itong pahayag ng isang ex-general na si The General's Viewpoint na si General Macanas mga kababayan. Sabi niya dito, patungkol po ito kay Senador Bato. Sabi niya, Senator Bato, sobrang masaya. Boyeng Rimulya lumuluwa sa pangyayaring ito. So panoorin natin mga kababayan. Bakit masaya? Bakit masaya si Senator Bato? Ano nga bang dahilan mga kababayan? Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook page. SP Soto. Ito yung pahayag ni Senate President Soto tungkol sa matagal nang hindi pumapasok si Senator Bato de la Rosa sa kanyang opisina. Ito. Lahat ng 23 senators, kahit na Senate President ako noon, tsaka ngayon, hindi ko pinapakialaman kung papasok sila at hindi. So why now? Mahirap naman. So, why now? Mahirap naman yung sitwasyon ko na yon. Kasi alam naman natin na umiilag siya doon sa problema, di ba? So, ba't ko siya pipilitin kung umiilag siya sa problema? Basta ginagawa ng opisina niya ang trabaho nila, then we keep the office running. Ito, may post kasi ang GMA News. Basahin ko ang post ng GMA News. Senate President Vicente Tito Soto III said on Friday that the office of Senator Ronald Bato de la Rosa is still functioning despite his prolonged absence amid the alleged issuance of arrest warrant against him by the International Criminal Court. So, ano ngayon? Masaya. Masaya si Senator Bato. Kasi, hindi naman siya pwedeng tanggalin. Correct? What the flop? Burger King Whopper. Salamat naman kay Senate President Soto sa kanyang pag-unawa kay Senator Bato. Ulitin ko, nag-iingat lang talaga si Senator Bato. At kung ako si Senator Bato, magpasalamat ako kay Ombudsman Boyeng Rimulya dahil nagbigay siya ng early warning. Kasi kung pinili lang sana ni Ombudsman Rimulya na tumahimik nung natanggap niya yung balita na mayroon na. Kung ako si Ombudsman Rimulya, lalo ko yung itatago yung balita na yun. Para hindi makapaghanda si Senator Bato. Pag nandyan na, saka siya huliin, wala na siyang magawa. Mali din. Hindi ko kasi maintindihan. Palpak din ang gobyerno kasi mga kababayan, no? Lalo na si Boyeng, no? Bakit niya kasi pinaalam agad? Ayan tuloy, nagtago tuloy agad si Senator Bato. Hindi nyo mahuhuli yan. Mahihirapan kayo. Bakit nagpa-scoop siya kagad, nagpa-interview at sinabi niya na meron ng na-issue na warrant of arrest from ICC laban kay ano ba yung mga post na nabasa ko nung yung bali-balita lang na hospital daw siya. Sabi na ano ba ang ombudsman na masyadong sa press conference, anong pagtawag doon? Press conference basta mahilig sa press conference, biglang tumahimik. Balita nga na hospital siya, yung pala hindi totoo. So ngayon, nagtatago si Senator Bato, but as of now, wala pa namang lumalabas na. Ano ba talaga? Meron o wala?
Eh ako, naniniwala ako na meron kasi nagsalita na si Attorney Harry Roque. Eh the fact na nandun sa The Hague, Netherlands si Attorney Roque, I believe may mga contact siya doon. At yun na, kinonperma niya na hindi naman magtago, magpa-custody ka na, Senator Bato, sa judiciary, sabi niya. Mag-surrender ka na doon sa korte. Huwag kang papayag na kikidnapin ka ulit kagaya ng ginawa nila kay Tatay Digong. Oh, ayun. Sinunod ni Senador Bato. Senator Bato ang payo, kaya ngayon nagtatago. Sabi ni Senator Amy sa nabasa kong post, nung una daw, nakukontak pa niya si Senator Bato through text, nagre-respond. But right now, wala na daw. Putol na ang line of communication. Kasi kung gagamit ka ng cellphone, kahit text, namomonitor yan. So, kung bakit si General Bantag, as of now, hindi pa nila nahuhuli, hindi nila alam yung kanyang specific location, it's because mautak si General Bantag, hindi siya gumagamit ng cellphone. Yung si Alice Go at yung mga kapatid niya, di ba, nakalabas na sila ng bansa. Madali silang nahuli kasi nga kulang sila sa diskarte. Gumagamit sila ng cellphone na yung cellphone nila, yun ang nakaregister sa kanilang pangalan. O di na-trace up sila. Maybe lang ang ako, hindi ako expert sa technology. Kung si Senator Bato gagamit ng cellphone, mag-text, kailang hindi nakaregister sa pangalan niya, baka pwede pa. Kasi di ba ang ating mga cellphone nakaregister sa ating mga pangalan. Eh pwede naman siyang maggamit ng ibang cellphone nakaregister sa ibang tao. So namomonitor nila, pangalan nun Juan Bautista. Kailang si Bato pala ang gumagamit. So, ayun na. So, yun. Again, magpasalamat tayo kay Senator Vicente Tito Soto sa kanyang pag-unawa sa kalagayan ni Senator Bato. Kahit ako, kung ako ang Senator Bato, magtago rin ako. Kasi ang hinihingi lang ng mga minority senators is assurance from the Marcos Jr. administration na kung sakaling lalabas yung warrant of arrest ng ICC, tatalima sila sa batas. Susundin nila yung guidelines ng Supreme Court na dapat idaan muna sa korte. Wala, tahimik ang Marcos Jr. administration, kaya hindi natin masisi si Senator Bato na magtago. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong So, ayun mga kababayan, ano masasabi nyo dito, no? Patungkol sa kay Senador Bato de la Rosa, mga kababayan. So, tama nga naman, no, si General Macanas. Buti na lang nagbigay agad ng nagpa-press con agad itong si Boying na hawak niya na ang warrant of arrest na galing daw sa ICC. So, buti na lang active itong si Senador Bato de la Rosa. At ayan, hindi nila mahuli yan ngayon. Talagang mahihirapan sila. At si Senate President nagsalita na pala. Hanggat nagtatrabaho daw yung office ni Senador Bato, wala daw problema, mga kababayan, si Senador Bato de la Rosa. So, mahihirapan talaga silang hanapin itong si Senator Bato de la Rosa. Grabe mga kababayan, no? Talagang iniisa-isa nila yung kapartido ng mga Duterte allies. Pero palagay ko itong impeachment na mangyayari sa February,
walang ano ito eh. Hindi na ito malakas. Talagang baka nga yung ibang mga congressman ay mag-iisip na yan kasi malapit na ho yung eleksyon. At patulad nila ni Tito Soto, mukhang lumalaylo na mga kababayan, no? Kasi kung ano pa lang 'yan, kung ano no, kung anong tawag diyan, kung talagang desidido siya, gagawa siya ng paraan para mahuli itong si Bato de la Rosa. Kaso sabi niya hindi niya daw pwedeng hindi ba, himukin si Senator Bato de la Rosa hanggat gumagalaw daw yung opisina ni Senador de la Rosa. Hindi niya daw pwedeng tanggalin siguro sa pagkasenador kasi gumagalaw naman daw yung opisina. So palagay ko lumalaylo na itong si Tito Soto. So abangan natin ngayong February kung anong magiging aksyon nitong mga kaliwa. So mag-iisip na rin yan mga kababayan, malapit na 2028 eh. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat po sa mga nanood, no? At sa mga bagong pasok diyan, pa-subscribe po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.